Dili pabor ang gagmayng mananagat sa Gensan nga girepresenta ni Herbert Dimos, ang Secretary General sa Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa o APL Sentros sa giduso nga kabag-uhan sa Philippine Fisheries Code. Pag-maintain sa atong mga coastal resources nato, kana mo na siya dapat ma-enforce kasi until now wala pa man jud nato nakitaan o wala ta nakahibalo or walay balita kung naanabay mga dago nga fishing companies nga mga violators nga na-penalize, Sa bahin ni Senador Amy Marcos, gawa sa dugay na ang moong balaod, ang ngayang mahaom ang unod ni ini sa mapatuman nga balaod sa kasamtangang sitwasyon. Totoo, ako lang nag-file ng sarili ko, nag-invento ako ng sariling amendment kay katagal-tagal ng DA. Antay ako ng antay, siguro mag 1.5 year na, waiting for the Department of Agriculture to come up with the amendments. Sabi ko, isa lang na yan, kasi matahaba naman yung debate niyan. Kung meron pang idadagdag, pwede naman baguhin. Pero ang importante dyan, ang isang amendment dyan na kinahanglan, itong definition of the municipal water. Kasi kung saan yung marginal or municipal fishermen versus yung commercial. Ang problema niyan, ang fisheries code natin, distansya lang. Yung 12 nautical miles, itong 15 kilometers. Ang problema sa kasisira ng ating baybay, sa climate change, ang layo-layo muna, wala pang lalim. Anaa ang presidential sister og Senador Marcos sa Gensan tungod ni tambong kini sa gipahigayong National Tuna Congress o closing ceremony sa Tuna Festival. Nakauban usab sa senadora ang Brigada Group of Companies CEO o Juan Tahanan Chairman. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News.